Pasko, ang pagbibigayan at pagmamahalan. Ngayong Bear Months, hindi lang ito tungkol sa dekorasyon o regalo. Ito ay tungkol sa tradisyon, sa pamilya at sa pagmamahalan. Kaya simulan na natin ang masayang paglalakbay patungo sa Kapaskuhan. Maligayang Bear Months mga kaabante! Kayo na ba? Ha? Break na? May bago na ba sa balita? Nainlove na ba? Ilan lamang sa mga tanong na gusto nyong marinig o malaman mula sa paborito nyong artista. Kaya samahan nyo kaming paaminin sila kung ano nga ba ang totoo sa chika. O, papayag ba kayo? Paiwan sa mga masaya at may init na chikang tunay na sikat. Dito lamang sa AE Minin! Ako si Don Fermino. Ako si Ray Pumaloy. Abante ang best! Samahan ang aliw na tambalang Ray Pumaloy at Dondon Sermino sa Aeminin! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Abante Radyo. Tayong mga Pilipino, sports-minded. May mga atleta tayong tumatak at patuloy na gumagawa ng pangalan sa mundo. Manny Pacquiao, Carlos Yulo, Alex Yala, bukod pa ang talaga namang pakitang gilas ng mga basketballista, volleyball players at iba pang atleta ng bansa. Assist, rebound, foul at spike. Ilan lang yan sa mga hit na salita sa mga balitang sports. Hayaan niyong dalhin namin kayo sa mundo ng pampalakasan. Dito lamang sa Sports Now. Ako si Zeus Valdez. Sports Now. Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng gabi. Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports, tulong. Good news mga kaabante, dahil ang inyong number 1 tabloid, di lang radyo, TV pa. Mapapanood ang Abante sa Sky Cable Channel 85, Converge, TCL Smart TV, Blast TV, Samsung TV Plus, at mapapakinggan rin kami sa DWAR 1494 Abante Radio. Dahil dito ang best, Abante ang best. Balita, entertainment, sports, tulong.
25, ito ang Abante sa Umaga Weekend. Ako po inyong kaabante, Jigo Postolero. Para sa isang oras na balitaan mula sa nangungunang tabloid at DWAR 1494 Abante. Una sa balita, entertainment, sports at tulong. Sanib puwersa ng mga pangunahing tabloidista sa Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa Abante sa Umaga, ako si Mavic Trinidad. At sa ating mga headlines. Bagyong Ramil, isa ng tropical storm ayon yan sa Pag-asa. Senador Bongo pinalalapag ng resibo na hindi dawit ang kaanak sa flood scam. DOJ itinangging bet gawing state witness si Congressman Romualdez. Bank secrecy law pinaluluwagan ng mga negosyante. 243 billion pesos unprogrammed funds sa 2026 budget haharangin ni Erice sa Korte Suprema. ICC pinasusuri na sa mga medical expert kung fit for trial si Digong. Atong ang humirit na ibalik sa CIDG ng missing Sabungero case. Lakas CMD tinawag na sinungaling si Congressman Kiko Barzaga. Mall hours sa Metro Manila inurong para bawas traffic. 14 na motorsiklo inararo ng UV Express sa Quezon City, isang patay o todas, 4 ang sugatan. Sa ating balitang imported, John Bolton naghain na ng not guilty plea sa kasong mishandling ng classified information. Sa balitang sports, Magnolia Hotshots wagi kontra Titan Ultra Giant Risers sa PBA Philippine Cup. Sa ating balitang showbiz, Bea Alonzo itinangging nagdadalang tao. At sa ating balitang viral, gulatan gone wrong. At punta na tayo sa ating mga umaabanteng balita. Lumakas pa ang Bagyong Ramil at ngayon ay isa ng ganap na tropical storm. Base naman sa Tropical Cyclone Bulletin ng Pag-asa kaninang alas 5 ng umaga, ang Bagyong Ramil ay huling namataan sa layong 305 kilometers sa silangan ng Huban, Sorsogon. Taglay nito ang lakas ng hangin na 65 kilometers per hour at pagbugso naman na 80 kilometers per hour malapit sa gitna. Kasalukuyan ito kumikilos pakaluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Samantala, nanatiling nakataas ang tropical wind signal number 1 sa malaking bahagi ng Luzon at ilang lugar sa Kabisayaan. Nagtaas naman ng alert level Bravo ang Department of Interior and Local Government o DILG sa 33 lugar kasama ang Metro Manila na posibleng makaranas ng malakas na pag-ulan dahil sa Bagyong Ramil. Ayon sa DILG, umiiral ang alert level Bravo o Orange sa mga sumusunod na mga lugar na sasakupin ng 300 km diameter ng bagyo. Metro Manila, Zambales, Nueva Ecija, Camarines Sur, Mountain Province, Ifugao, La Union, Pangasinan, Sorsogon, Pampanga, Tarlac, Rizal, Northern Samar, Bataan, Benguet, Laguna, Cavite, Albay, Bulacan, Nueva Vizcaya, Eastern Samar, Abra, Quezon, Isabela, Masbate, Camarines Norte, Ilocos Sur, Quirino, Aurora, Samar, Catanduanes, Batangas, Marinduque. Ang nabanggit na mga lugar ay maaaring makaranas ng pagbugso ng hangin na aabot sa 75 kilometers per hour at heavy to intense na pag-ulan. Samantala mayroong 22 lugar pa ang nasa ilalim sa alert level alpha o yellow. Punta naman tayo sa mga balita sa labas ng ating himpilan. DSWD naka-alerto na sa inaasahang epekto ng Bagyong Ramil sa bansa. Umabante sa balitang yan si Abante reporter Ryan Reluban. Abante Radyo Live Report.
Naka-activate na ang quick response team ng mga field office ng Department of Social Welfare and Development o DSWD bilang paghahanda sa bagyong Ramil. Kasabay nito, tiniyak ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na mayroong sapat na relief supplies ang ahensya na nakareposition na sa mga strategic area na pwedeng agad ibiyahe sa mga maapektuhan ng bagyo. Inatasan rin ni Gatchalian ang mga field office ng DSWD na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para masiguro sa mga alkalde na handa ang mga family food packs at iba pang emergency relief items ng DSWD. Ayon kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, handa sila at tiniyak ang agarang deployment ng mga food and non-food item kapag kinakailangan. Anya, sapat ang kanilang mga food family packs sa kanilang mga botega na gagamitin kapag may tumamang kalamidad sa bansa. Ako, si Ryan Reloban, Abante. 10 milyong piso inilaan naman para sa mga nasiraan ng bahay sa Masbate. Umaabante sa balita si Abante reporter Edwin Gadia. Abante Radyo Live Report. Naglaan ng 10 milyong piso ang Department of Human Settlements and Urban Development o DSSUD Bicol upang mamahagi sa mga residente sa Masbate ng mga bahay na sinira ng bagyo. Ito ay maaaring pambili ng mga construction material para sa pagkukumpune ng mga nawasak na bahay. Nalaman na prioridad dito ang higit sa nangangailangan sa pagpapatayo ng bahay na may tinatayang 100 pamilya sa islang lalawigan. Matatandaan na una nang namahagi ang DSSUD Bicol, katuwang ang International Organization for Migration o IOM, UN Migration, ng shelter grade na mga tarpaulin at solar lamp sa Masbate. Patuloy pa ang validation process para sa emergency shelter assistance kung saan makakatanggap ng 30,000 piso ang pamilyang lubhang nasira ang bahay habang 10,000 piso naman ang mga di gaanong nasira. Sa ngayon, higit 100 na nasirang bahay ang na-validate na ng ahensya sa bayan ng Milagros. Ngayong Oktubre, magre-release ng DSSUD ng 12 million pesos cash grants sa 601 na benepisyaryo sa Kabikulan at susunod umano ang hiwalay na budget sa lalawigan ng Masbate. Ako po si Edwin Gadia, Abante. Maraming salamat ka Abante Edwin Gadia. Punta naman tayo sa ating mga umaabanteng balita. Kinontra ng Malacanang ang pananaw ni Senador Bongo na nalilihis umano ang usapin sa flood control scam dahil pati ang kumpanya ng kanyang ama at kapatid ay pilit na idinadawit sa isyu ng korupsyon sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways. Ayon pa kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, opinion lamang ito ng senador dahil ang pinaimbestigahan ng gobyerno sa flood control scam ay ang mga kontratang mga naganap sa loob ng 10 taon. Hindi niya dapat malungkot ang senador dahil kung kaya naman itong ipagtanggol ang sarili ay hindi ito magmumukhang nakakaawa ang dating sa publiko. Nasa senador aniya kung paano ipagtatanggol ang kanya sarili sa isyu ng mga kontratang pinasok umano ng mga kumpanya ng kanyang ama at kapatid sa gobyerno. Hindi naman daw tanggap ni dating Senador Antonio Trillanes ang depensa ni Senador Bongo. Kaugnay niyan sa koneksyon niya umano sa mga kaanak ni Go sa mga proyekto ng gobyerno sa Davao Region. Umaabante sa balita si BNC reporter Hannah T. Illegally. Para maliwanag na nakakuha ng 7 billion pesos worth of projects yung tatay at kapatid ni Bongo because of the influence nilang dalawa ni Duterte. Walang pwedeng ibang dahilan kung paano nila nakuha yon. Kalokohan para kay dating Senador Sonny Trillanes ang paghugas kamay ni Senator Bongo. Idiniin kasi ni Go na hindi niya tinulungan ang kanyang pamilya sa kanilang government contracts at hindi niya raw kilala ang tinaguriang flood control king and queen na sina Curly at Sara Diskaya. Ama ng senador si Desiderio Go, ang owner ng CLTG Builders. Half-brother naman niya si Alfredo Go, ang may-ari ng Alfredo Builders and Supply. Ang dalawang kumpanya, base sa COA records, nakalikom ng halos 7 billion peso worth of contracts sa loob ng higit isang dekada.
Mapili ko ba yung kamag-anak ko? Kung pwede lang pumili ng kamag-anak, papalitan ko yung kamag-anak ko. Makapili ba tayo ng kamag-anak? Siguro hindi po titigil ito unless na lang palitan ko yung kamag-anak ko. Or kunin ng Panginoon yung kamag-anak ko, yung tatay ko. Mukhang panibagong sakit sa ulo ang haharapin ng senador dahil sa nakaambang na plunder complaint ni Trillanes sa ombudsman. Una na siyang naghain ng graft at plunder charges laban sa senador at kay FPRRD last year. May mga bagong mga kontrata na nakita kasi yung mga dokumento na attachment ko nung una, mga annexes, hanggang 2018 lang or just before I ended my term in the Senate. Halos 2 dekadang impormasyon daw ang hawak niya tungkol sa talamak na infra projects ng Go family. Sa pagtatala ng COA, mula 2007 hanggang 2018, halos 4.89 billion peso worth of projects ang na-award sa CLTG builders. 3.2 billion dito na secure noong 2017. Termino ito ni Duterte at sa parehong taon, ayon sa PCIJ, lumobo lang naman ang DPWH budget ng Davao Region ng higit 43 billion pesos. Nasa 19 billion lang kasi ito noong 2016. Ang kumpanyang Alfrego naman nakalikom ng hundreds of millions worth of contracts kahit may limit ang lisensya nito. Ilan dyan through joint ventures para makakuha raw sila ng malalaking proyekto. Halimbawa na lang ang 816 million peso JV ng CLTG sa kumpanya ng mga diskaya na St. Gerard. Isa silang sindikato kaya kasama siya sa kaso na yun. Special Assistant ni Duterte Sigo mula 2016 hanggang 2018, habang senador at naging chair ng ilang Senate committees gaya ng Health at Sports mula 2019 hanggang 2022. Sa ilalim ng batas, kapag napatunayang may illegal benefits na at least 50 million ang pamilya ng isang opisyal dahil sa influence nito, pwede silang managot dito. Ngayon, niluwagan na ng ombudsman ang patakaran sa pagsilip sa SALN o financial documents ng government officials. Pero ani Trillanes, tututukan niya muna ang mga kaso laban kina Go at Duterte bago niya silipin ang SALN nila. Gusto raw patunayan ni Trillanes sa taong bayan na hindi lang siya basta-bastang nag-aakusa kung hindi nagsasampa rin ng kaso. Sa kabila raw ng mga emisaryong pinapadala sa kanya, sinasara raw niya ang pinto at hindi ito uubra. Para sa Abante, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Maraming salamat, BNC reporter Hannah T. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga umaabanteng balita. Itinanggi naman ng Department of Justice na ikinukonsidera si dating House Speaker Martin Romualdez na maging state witness sa nagpapatuloy na investigasyon sa flood control scandal. Ayon naman sa pahayag na inilabas ng DOJ o Department of Justice, walang legal na basihan ang pahayag at pawang misinformation lamang ito. Sa katunayan, matapos umanong humarap sa Independent Commission for Infrastructure ang mambabatas ay wala itong anumang hakbang o hindi nito hiniling na mapasailalim sa Witness Protection Program. At kung hihirit man si Romualdez, sinabi ng DOJ na gaya ng sa iba ay sasailalim ito sa masusing pag-aaral bago matukoy kung siya ba ay kwalipikado sa Witness Protection Program. Hindi lang si Department of Public Works and Highways Yusek Ari Perez ang tauhan o opisyal ng ahensya na sangkot sa sistema ng pagbibigay ng kickbacks at anomalya sa bidding. Sa programang Agenda sa Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, hindi niya ipinanawagan ang pagbibitiw ni Perez dahil ang pakay talaga niya ay ang mabago ang sistema at magkaroon ng reforma sa ahensya. Sinabi ni Leviste na binanggit niya kay DPWH Secretary Vince Dizon na halos lahat ng opisyal ng DPWH ay nalalapitan ng mga contractors. Katunayan, ayon sa kanyang impormasyon, sinabi ni Leviste na ang budget insertions ay nagsisimula mismo sa DPWH pa lamang bago pa makarating ng Kamara. Kahit na nag-resign si Yusek Ari Perez, may iba pang mga miyembro ng DPWH na di umano ay may koneksyon sa mga kontraktor at ang sistema ng pagbibigay ng mga kickbacks at bid rigging ay talamak pa sa DPWH.
Si Batangas 1st District Representative Leandro Levistes sa panayam ng Billionaire News Channel. Daang-daang super health center sa bansa ang hindi pa rin gumagana kahit tapos na ang konstruksyon. Dahil dyan, iimbestigahan na rin ito ng ICI kung nabahiran nga ba ng korupsyon. Umabali sa balitang yan si BNC reporter Ivy Reyes. Kasama na rin ngayon sa pinaiimbestigahan ng ICI ang super health centers ng DOH matapos mapag-alaman sa inspection ni Health Secretary Ted Herbosa na may mga proyektong completed na pero non-operational. This started with the flood control issue. So napapanood ko rin yung flood control. So in 2024, all our health facilities were being implemented by DPWH because it was placed in the GAA of 2024 that all health facilities above 5 million and not belonging to the Department of Health will be implemented by DPWH. So since DPWH is in the highlight, I decided to look at the things being implemented. Sa ilalim ng Health Facilities Enhancement Program ng DOH, 3 lang daw ang may pananagutan sa mga super health center. Ang DOH Regional Office, ang LGU o ang DPWH District Engineering Office. Simula 2021, nasa 878 ang super health facilities. 365 dito, ongoing pa rin ang construction. 300 ang non-operational. Nasa 200 naman ang operational at may 17 centers ang partially operational. Hindi gaya ng mga flood control projects, mas mabilis daw ma-track down ang mga super health center dahil mayroon silang tinatawag na detailed architectural engineering design na kinakailangan para mabigyan ng permit to construct and operate. Ayon kay Herbosa, hindi niya kargo ang pagpalya ng mga health center na ito dahil mas involved ng LGU kaysa sa DOH. Simula raw kasi nang maisabatas ang Local Government Code of 1991, hindi na pwedeng isisi sa national government ang kapalpakan o kakulangan ng LGU na isakatuparan ang mga proyekto sa kanila. You see, the problem in government is that I get all the blame. Remember, if the health system is poor, even if it's devolved, who do you blame? The Secretary of Health. That's the simple truth in that. Everybody blames the Secretary of Health for poor health care, even if I'm not the one running the healthcare system. Nang bisitahin ni Herbosa ang Antipolo facility, noon lang daw ito nag-operate, kaya naisipan niyang ipagpatuloy ang pag-iimbestiga dito. Ang problema raw sa LGU code, kapag magulo ang LGU, magulo rin daw ang pagpapaabot ng basic services. Bago ang pag-iimbestiga ni Herbosa ngayong Oktubre, humarap sa mga kontrobersiya ang kalihim, gaya ng umano'y 1.29 billion peso cash advance na ilalabas nito sa UNICEF noong nakaraang taon. Bukod dito, humarap din siya sa aligasyon na nag-release umano ng 44.6 million pesos worth of psychiatric drugs sa Rotary Club ng Quezon City. Nauna na ring itinanggi ng Malacanang na masisibak sa pwesto si Herbosa dahil sa mga isyong ito. Magtatayo raw ng isang Citizens Participatory Action o isang help desk si Herbosa para mas mapalapit ang publiko sa kanya. Pagdidiin nito, pera naman ng taong bayan ang ginastos sa mga health facilities kaya dapat tugunan ang kanilang mga reklamo. Para sa Abante, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Good news mga kaabante, dahil sa kagustuhan naming maabot ng aming umaabanteng mga balita ang bawat sulok ng Pilipinas, umeere na rin ang Billionaire News Channel at ang Abante sa 3 cable system sa Mindanao. Napapanood na ang Abante at Billionaire News Channel sa Beautiful Cable TV Philippines Incorporated. Sakop nito ang Alubihid, El Salvador, Lagindingan, Libertad, Gitagum at Initaw sa Misamis Oriental. Sa Pagadian Cable Television Incorporated, saklaw nito ang buong Pagadian City sa Zamboanga del Sur at sa Parasat Cable TV Incorporated. Covered naman nito ang Cagayan de Oro, Malaybalay, Valencia, San Carlos, Gingoog, Lanao del Norte, Escalante sa Negros Occidental at iba pang mga lugar sa Misamis Oriental. Magbabalik pa ang Abante sa umaga, weekend.
Had a great meal, but not feeling good after because of heartburn and indigestion? Try sodium alginate, sodium bicarbonate, calcium carbonate, Gaviscon Double Action with fast and multi-symptom relief for symptoms like heartburn and indigestion. It soothes, neutralizes, and protects, working in as fast as 3 minutes for heartburn and lasts up to 4 hours. Sodium alginate, sodium bicarbonate, calcium carbonate is the generic name of Gaviscon Double Action. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong Undas 2025, habang tayo'y nag-aalay ng dasal at paggunita sa ating mga mahal sa buhay, mahalaga ring tandaan ang mga dapat at hindi dapat gawin sa pagbisita sa sementeryo. Magdala ng kandila at bulaklak bilang tanda ng pag-alaala. Panatilihin ang kalinisan, magdala ng sariling basurahan at iuwi ang basura. Magdasal at magbigay galang sa katahimikan ng lugar. Sumunod sa mga patakaran ng sementeryo at makiisa sa seguridad. Huwag magdala ng alak o anumang ipinagbabawal. Iwasan ang labis na kasayahan o malalakas na tugtugan. Mariing ipinagbabawal ang pagdadala ng mga matutulis na bagay gaya ng patalim at gunting. Maging ang lighter o anumang maaaring magsanhi ng pagkasunog ay mahigpit na ipinagbabawal. At higit sa lahat, huwag gawing piknikan ang sementeryo. Ito'y sagradong lugar ng paggunita. Ngayong Undas 2025, alalahanin natin ang mga namayapa nating mahal sa buhay ng may respeto at pagkakaisa. Kasama ang Abante sa paggunita, pagmamahal at pag-asa. Isang oras ng talakayan at impormasyon para sa masa. Ito ang Kong Radio. Kong Radio, ang programang tumatalakay sa mga isyong pambayan, mga panukalang batas at serbisyo para sa mamamayan. Kong Radio, kasama ang batikang mamamahayag na si Mavic Trinidad. Kong Radio. Kong Radio, mula sa mga isyu sa Kongreso hanggang sa mga kwento ng tagumpay ng mga Pilipino. Lahat ng yan sa Kong Radio. Tutok na, magkomento, magtanong, makiisa dahil ang boses ng masa may puwang sa Kongreso. Kong Radio, makinig at manood tuwing Sabado alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Dito lang sa Abante. Abante Billionaire Group, nangunguna sa Facebook engagement. Patunay ito na mas pinipili ng mas nakararami nating kaabante ang aming balita, impormasyon at entertainment online. Maraming salamat sa tiwala at suporta. Patuloy kaming maghahatid ng mga kwentong may kabuluhan at serbisyong totoo para sa bayan. Abante at Bilyonaryo. Dito ang bawat like, share at comment patunay na kayo ang aming inspirasyon. At tayo po nagbabalik sa Abante sa umaga weekend. Ako pa rin po ang ka-Abante Jigo Postolero kasama si Abante Mavic Trinidad. Punta naman tayo sa ating mga umaabanteng balita. Hinamon ng Malacanang si Vice President Sara Duterte na patunayang hindi nagtatrabaho si Pangulong Bongbong Marcos. Tugon ito ng palasyo sa pahayag ng pangalawang Pangulo na hindi umano nagtatanong ang presidente. Walang direksyon sa pagpapatakbo sa gobyerno at iba pang departamento at hindi umano ito nagtatanong. Ayon naman kay Palace Press Officer Atty. Claire Castro, madalas itong nakakadalo sa meeting ng Pangulo at saksi ito kung paano magtanong ang presidente sa kanyang mga gabinete at inaalam ang mga detalye sa mahalagang issue. Sinabi naman ni Castro na si VP Sara ang hindi dumadalo sa mga pulong kaya hindi nito alam kung ano ang mga ginagawa ng presidente. Nakakita aniya ng publiko ng panay paglilibot ng presidente lalo na sa mga sinalanta ng bagyo at lindol. Hindi katulad ng pangalawang Pangulo na puro bakasyon at panay biyahe sa ibang bansa. Samantala, PBBM at Manila Mayor Isko magsasanib para sa legacy project sa Maynila. Umaabante sa balita si Abante reporter Aileen Talipi. Nagkasundo sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Manila Mayor Isko Moreno para isulong ang mga malalaking infrastructure projects sa lungsod ng Maynila. Nagpulong ang Pangulo at ng Alkalde sa Malacanang nitong Biyernes at pinag-usapan ang implementasyon ng mga pamanang proyekto sa lungsod, kabilang na ang pabahay, rehabilitasyon ng mga tulay, transportasyon at mga inisyatiba sa urban development. Kabilang dito ang North at South Harbor Bridge, ang retrofitting ng Lambingan Bridge,
North-South Commuter Railway at ang Metropolitan Waterworks and Sewerage System Pipelaying Project sa Pandacan na magpapalakas sa water supply infrastructure sa lugar. Natalakay din ng Pangulo at ni Mayor Damagoso ang paglilinis sa waterway sa lungsod, pati na ang bayanihan sa Estero. Kasama rin sa mga pinag-usapan ang pagtiyak sa kapakanan ng mga pamilyang nakatira sa mga lansangan at isama ang mga ito sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program, gayon din ang pagpapalakas sa information campaign sa mga pangunahing programa ng gobyerno tulad ng National Immunization Program at National ID Registration. Ito si Eileen Taliping, Abante. Maraming salamat ka, Abante Eileen Taliping. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga umaabanteng balita. 6 na malalaking grupo na negosyante sa bansa ang nagpahayag ng kanilang suporta sa panukalang amyendahan ng Bank Secrecy Law upang makatulong sa kampanya laban sa mga iligal na aktibidad. Partikular sa isinusulong na baguhin ay ang Republic Act No. 1405 o ang Law on Secretary of Bank Deposit at Republic Act 6426 o Foreign Currency Deposit Act. Nakasaad naman ang mga amyenda sa 44 na panukalang batas na isinusulong ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC upang ipasa naman ng 20th Congress. Kabilang sa panukalang amyenda ang pagbibigay ng kapangyarihan sa Bangko Sentral ng Pilipinas para siyasatin ang bank account ng mga individual na pinag-iinalaang sangkot sa ilegalidad. Base naman sa pahayag ng 6 na grupo na negosyante, sagabal ang mga nasabing batas sa investigasyon at pag-usig sa mga taong sangkot sa korupsyon at money laundering. Lumagda naman sa pahayag ang Makati Business Club, Filipino CEO Circle, Financial Executive Institute of the Philippines, Institute of Corporate Directors, Justice Reform Initiative at ang Management Association of the Philippines. Nababahala si Caloocan City Representative Edgar Erice matapos aprubahan ng Kamara ang 6.79 trillion peso na national budget para sa 2026 dahil nakapaloob dito ang 243 billion unprogrammed funds. Ito na ang pinakamalaking budget ng gobyerno sa kasaysayan ng bansa at ibinida ng mga mambabatas na pinaka-transparent, subalit nagbabala naman ang mga kritiko na posibleng malustay lang ang unprogrammed funds nito. Sa panayam ng programang Business 360 ng Billionaire News Channel, inamin ni Erice na isa siya sa ilang kongresista na bumoto laban sa panukalang budget dahil kontra siya sa 243 billion peso na unprogrammed funds. Hindi anya katulad ng regular line items ang unprogrammed funds dahil walang malinaw na financing source ito. Kinwestiyon din niya ang constitutionality ng nasabing pondo. Sa tanong kung kukwestiyonin niya sa Supreme Court ang nasabing issue sa 2026 national budget, kinumpirma ito ni Erice. Bagamat mas maliit niya kumpara sa halos 800 bilyong pisong unprogrammed funds noong nakaraang taon, sinabi ni Erice na malaking bahagi pa rin ang 243 billion peso sa mga pondong inilaan para sa mga bagong proyekto. At sa iba pang mga umaabanteng balita, ipinag-utos ng Pre-Trial Chamber 1 ng International Criminal Court o ICC na isa sa ilalim sa medical examination si dating Pangulo Rodrigo Duterte upang matukoy kung physically at mentally fit siya sa mga nahumarap sa paglilitis. Kaugnay na paglilitis sa umano'y crimes against humanity sa ikinasang war on drugs ni Duterte sa panahon ng kanyang pag-upo sa Malacanang. Nagtalaga naman ang ICC ng Pre-Trial Chamber 1 ng isang panel ng 3 independent medical expert na binubuo ng isang forensic psychiatrist, neuropsychologist at geriatric at behavioral neurologist. Inatasan naman ang panel na isumite ang report nito sa korte bago sumapit ang October 31. Habang ang prosekusyon, depensa at abogado ng mga biktima ay maaaring maghain ng kanilang mga obserbasyon sa mga natuklasan sa November 5. Hinirit naman ng negosyanteng si Atong Ang sa Department of Justice na ibalik ang kaso kaugnay ng mga nawawalang sabungero sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Gabriel Villarreal, ito'y upang masiguro ang isang maayos at patas na investigasyon.
Paliwanag ni Villarreal, bagamat maaaring tumulong ang DOJ sa case build-up, pangunahing tungkulin pa rin ng pulisya ang pagsasagawa ng investigasyon. Hindi rin umano humiling si Ang ng outright dismissal ng kaso upang maiwasan ang patuloy na pagdududa ng publiko. Una rito, personal na naghain ng counter affidavit sa DOJ si Ang para sa kasong isinampa sa kanya kaugnay ng mga nawawalang mga sabungero. Ayon kay Attorney Villarreal, isinumiti nila sa DOJ ang video ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan kung saan makikita itong kasama ang isa sa mga biktima. Namumurong masampahan ng panibagong ethics complaint ng mga miyembro ng Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD. Si Dasmariñas Representative Francisco Barzaga kaugnay ng mga aligasyon nito. Kasabay nito, sinabi ni House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong na dapat ituon na lamang ni Barzaga ang kanyang atensyon sa pagpasa ng mga panukala na magpapabuti sa kalagayan ng kanyang constituents at ng bansa. Sinabi naman ni Adyong na hindi totoo ang post ni Barzaga kaugnay ng get-together ng mga miyembro ng Lakas CMD sa Manila Golf and Country Club sa Makati City. Batay naman sa post ni Barzaga, ang pagpupulong ay tungkol sa pagiging state witness ni late Representative Ferdinand Martin Romualdez, pagbibigay ng proteksyon kay House Majority Leader Sandro Marcos, pagbibigay ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos kapalit ng pagbibigay ng proteksyon kay dating Senador Bong Revilla, Representatives JJ Suarez, Roman Romulo Adyong at ang pag-implicate umano ni First Lady Liza Araneta Marcos kay Senator Francis Escudero sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Idinagdag naman ni Adyong na hindi miyembro ng Lakas CMD si Romulo at wala rin ito sa naturang get-together. Sinabi ni Adyong na dumalo ang House Majority Leader upang magpasalamat sa Lakas CMD sa pagsuporta nito sa 2026 National Budget. Ayon pa kay Adyong, ang mga miyembro ng Lakas CMD ay nag-iisip na maghain ng ethics complaint laban kay Barzaga dahil inaabuso na umano nito ang pribilehiyo para sa isang miyembro ng Kamara. Pinayuhan naman ni Adyong si Barzaga na tutukan na lamang ang pangangailangan ng kanyang distrito. Ibinasura naman ng Korte Suprema ang petisyon na inihain ni Catherine Cassandra Leong laban sa mga komite ng Senado at Kamara na nagsagawa ng mga pagdinig sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Sa desisyon na isinulat ni Associate Justice Joseph Lopez, pinagtibay ng Korte Suprema o ng Supreme Court and Bank ang kapangyarihan ng Kongreso na magsagawa ng mga inquiries in aid of legislation. Iginit nito na ang kapangyarihan ng lehislatura sa pagsisiyasat ay malawak at sumasaklaw sa lahat ng bagay na may kinalaman sa pangangasiwa ng mga umiiral na batas. Gayon din ang iminungkahi o posibleng mga kinakailangang batas. Taong 2024 nang magsagawa ng magkahiwalay na pagdinig ang Senado sa pangunguna ng TRICOT at ng Tri-Committee at ang House of Representatives sa pamamagitan ng Quadcom hinggil sa mga illegal na aktibidad na nag-uugnay sa mga POGO. Sa kanyang pagdalo sa pagdinig sa Quadcom, tumanggi si Ong na sagutin ang mga tanong sa kanya pero kalaunan ay napilitan siyang sumagot dahil hindi raw niya malapitan ng kanyang abogado. Tumanggi nang dumalo sa anumang pagdinig si Ong, sa halip dumulog siya sa Korte Suprema para igit ang kanyang karapatan at manahimik at karapatan na huwag idawit ang sarili. Inakusahan din niya ang Kongreso ng pag-abuso sa kapangyarihan nito sa pamamagitan ng pagpilit sa kanya na magbigay ng impormasyon. Kinatigan ng Korte Suprema ang kapangyarihan ng Kongreso na i-cite in contempt ang mga individual at kung kinakailangan iutos ang kanilang pag-aresto para piliting dumalo, magbigay ng testimonya o magsumite ng mga dokumento. Good news mga kaabante, dahil sa kagustuhan naming maabot ng aming mga umaabanting balita ang bawat sulok ng Pilipinas, umeere na rin ang Billionaire News Channel at ang Abante sa 3 cable systems sa Mindanao. Napapanood na ang Abante at Billionaire News Channel sa Beautiful Cable TV Philippines Incorporated. Sakop nito ang Alubihid, El Salvador, Lagundingan, Libertad, Gitagum at Initaw sa Misamis Oriental.
Sa Pagadian Cable Television Incorporated naman, saklaw nito ang buong Pagadian City sa Zamboanga del Sur. At sa Parasat Cable TV Incorporated, covered naman ito ang Cagayan de Oro, Malaybalay, Valencia, San Carlos, Gingoog, Lanao del Norte, Escalante sa Negros Occidental at iba pang mga lugar sa Misamis Oriental. Magbabalik po ang Abante sa Umaga Weekend. Mga kaabante, Burr months na naman. Mula September hanggang December, ito ang pinakahihintay na panahon ng Pilipinas. Pero alam mo ba, sa Pilipinas, tayo ang may pinakamahabang Christmas season sa buong mundo. As early as September, nagsisimula na ang pagdiriwang. Kaya ngayon pa lang, maraming Pilipino na ang nagsisimula ng mag-Christmas shopping, mag-decorate ng bahay, at magplano ng bakasyon. Hay! Naku! Pero hindi lang yan. Bare months din ang panahon ng pagtaas ng traffic, pagdami ng nakakalokang gastos. Pero syempre, malamig na panahon din sa gabi. Kaya, paalala, magplano ng maaga. Magtipid sa darating na gastusin. At higit sa lahat, mag-enjoy sa tunay na diwa ng Pasko, ang pagbibigayan at pagmamahalan. Ngayong Bare Months, hindi lang ito tungkol sa dekorasyon o regalo. Ito ay tungkol sa tradisyon, sa pamilya at sa pagmamahalan. Kaya simulan na natin ang masayang paglalakbay patungo sa Kapaskuhan. Maligayang Bare Months mga kaabante! Teknolohiya at imbensyon, ilan lamang sa mga bagay at dahilan na hindi kabisado ng lahat. Pero paano nga ba tayo makakasabay sa makabagong mundo laban sa digital divide? At paano nga ba natin gagamitin ang bagong teknolohiya para sa pag-unlad ng inyong negosyo? Yan ang ihahatid ng programang Abante. Samahan niyo ako at ating pag-usapan ng mga isyong hindi pahuhuli sa modernong mundo ng negosyo. Ako si Jerry Liao ng Abante. Abantec, ang programang gabay para sa kaalaman pangkabuhayan. Samahan si Jerry Liao tuwing linggo alas 8:30 hanggang alas 10 ng umaga. Sa detalye pa rin ang ating mga balita para po sa mga may hilig magtungo ng mall simula po sa November 17 ay ipatutupad na ang adjusted mall hours sa Metro Manila para mabawasan ang pagsisikip sa daloy ng traffic sa holiday season. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority Chairman Romando Artes, magiging 11 a.m. hanggang 11 p.m. na ang mall hours sa National Capital Region o NCR. Tatagal ang adjusted mall hours hanggang sa December 20, 11 p.m. hanggang 5 a.m. Habang ang mall-wide sales bilang paghahanda sa Kapaskuhan. Pinulong na ng MMDA ang mga mall operators sa Metro Manila. Layo nitong maibsa ng heavy-gat na traffic habang papalapit ang Kapaskuhan. Umabali sa balitang yan si BNC reporter Just Ignacio.
Naghahanda na ang MMDA sa Christmas season. Kaya naman itong umaga ng Biyernes, nakipagpulong na si MMDA Chairman Romando Artes sa mga mall operator. Lalo't inaasahan na ang dagsa ng mga tao sa mga shopping mall. Ang napagkasunduan po namin ay yung pong mall hours ay magsisimula ng 11 a.m. to 11 p.m. effective November 17 hanggang December 25. Effective po ito Monday hanggang Friday. Exception po dito ang weekends and holidays. Pagdating naman sa mall deliveries, sinabi ni Artes na ito ay papayagan simula alas 11 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Limitado naman tuwing weekend ang mga mall sale. Paliwanag ni Artes, maaari pa rin namang maglunsad ng sale ang ilang tindahan o outlet sa loob ng mall kahit weekdays, basta't wala silang gagawing announcement, advertisement o tarpaulin kaugnay nito. Kailangan po magsabi, mag-abiso sa atin para po magawa at magsabit ng traffic management plan bago po yung kanilang mall sale at promotional events. Inanunsyo rin ni Artes na papayagan ng mga bus sa EDSA simula December 21 mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. At pagdating ng December 24 hanggang January 2, papayagan na niya sila ng 24 oras. Pero may paglilinaw si Artes. Yung galing ng south hanggang sa Pasay lamang at yung pong galing north hanggang Cubao lang. Dagdag pa ni Artes, extended na rin ang mga provincial buses at gayon din ang deployment ng mga enforcers nito hanggang hating gabi. Nakipag-coordinate na rin anya sila sa DOTR at mga transport groups para naman sa extension ng oras ng public transportation hanggang hating gabi. Para sa Abante, Just Ignacio, Billionaire News Channel. Maraming salamat, Just Ignacio ng BNC. Tuloy-tuloy naman tayo sa ating mga umaabanteng balita. Kinumpirma ng Land Transportation Office na isang rider ang nasawi habang 14 naman ang sugatan makakaang araruhin ng UV Express sa mga motorsiklo sa Commonwealth Avenue sa Quezon City, Biyernes ng hapon. Sa video na viral sa social media, makikitang inararo ng UV Express na minamaneho ni Ruel Flores de la Serna ang mga motorsiklo. Agad naman rumisponde ang mga traffic enforcer at hinabol ang sospek na nagresulta sa kanyang pagkakaaresto. Pinatawan na ng 70 araw na suspension ng driver's license ni De La Serna na nahaharap din sa kasong reckless imprudence resulting in damage to property with physical injury. Ayon naman sa LTO, inamin umano ng driver na siya'y uminom ng illegal na substance bago ang malagim na insidente. Pinatatawag na din ng LTO ang may-ari ng UV Express na si George Flores upang magpaliwanag. Samantala, tumanggap tayo ng isa pang report. Bahay ng 20 pamilya na abo sa sunog sa Pasay. Umaabante sa balita si Abante reporter Jans Makahilas. Tinupok ng nagniningas na apoy ang isang residential area sa Barangay 127 Pasay City kagabi. Ang mga residente kanya-kanyang likas ng kanilang mga gamit na mapapakinabangan pa gaya ng washing machine, electric fan at TV. Kwento ng barangay chairman ng Barangay 127 na si Adelaida Costales, tinupok ng apoy ang bahagi ng Mendoza compound kung saan ang ilang bahagi ay gawa sa light materials habang ang iba ay yari sa bato. Maswerte naman na nailikas ang... Sabi ko, bata yata, yung mga bata. Parang wala namang order. Kami rin, kasi naman ang aming aming doon eh. Sabi, siyempre, pamilya muna una. Tapos tulong-tulong na. Wheelchair, yun sila kayo na. Ayon sa Pasay City BFP, umabot sa ikatlong alarma ang sunog na nagsimula dakong alas 11:06 ng gabi at naideklarang fire out alas 12:32 ng madaling araw. Habang isang 10 taong gulang na batang babae naman na natrap ang naitalang nasawi sa nangyayaring sunog. Patuloy naman na inimbestigahan ang pinagugatan ng sunog na apektado ang aabot sa 80 pamilya. Dahil sa nangyaring sunog, nananawagan ngayon ang mga residente sa local government ng agarang tulong. Ako, si Jan Zem Makahilas, Abante.
Maraming salamat, Kaabante Janze Makahilas. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga umaabanteng balita. Mga residente sa Lamitan isinugod sa ospital dahil sa pagkain ng isdang botete. Umabante sa balitang yan si Abante reporter June Mendoza. Kaagad nagpaabot ng tulong ang Ministry of Health ng Bangsamoro Regional Government sa ilang residente sa Lamitan City, Basilan matapos makaranas ng pagkahilo sa kinaing isdang botete o puffer fish. Sa inilabas na ulat ng kagawaran, isang team ng Kalang Regional Epidemiology and Surveillance Unit ang nagsagawa ng investigasyon kung saan natukoy ang pinagmulan ng pagkakalason ng mga biktima. Nauna nang isinugod sa paggamutan ng ilang residente matapos makaranas ng pagkahilo at pananakit ng tiyan dahil sa kinaing dried puffer fish. Kasabay nito, mahigpit na nagbabala sa publiko ang MOH tungkol sa panganib ng pagkain ng naturang klase ng isda. Tiniyak naman ng kagawaran ang tuloy-tuloy na pagtulong sa mga apektadong residente, lalo na sa kanilang pagpapagamot. Ito si June Mendoza, Abante. Wanted na kawatan, kinalawit ng Taguig Police. Umaabante sa balita si Abante reporter Janze Makahilas. Sa kulungan ang bagsak ng isang kelot mga karaamad nakip sa isinagawang operasyon ng mga kawani ng Taguig City Police. Kinilala ang akusado sa alias na Joshua, 28 taong gulang na matagal nang hinahanap ng mga alagad ng batas. Ayon sa Taguig City Police, itinuturing na top 3 most wanted person si alias Joshua sa station level. Nagugat ang operasyon, makakaraang maglabas ng warrant of arrest si Honorable Alexius Pardotang, Presiding Judge RTC Branch 139 Makati City dahil sa kasong qualified theft na may 22 bilang. Aabot naman sa 930,000 pesos ang inirekomendang piyansa ng korte para sa pansamantalang kalayaan ng akusado. Ako, si Janze Makahilas, Abante. Mga ganap sa labas ng Pinas, Balitang Abroad. At para naman sa ating balitang abroad, naghain na ng not guilty plea ang dating National Security Advisor ni US President Donald Trump na si John Bolton dahil sa kasong mishandling ng classified information. Ang 18 counts ng kaso ay mula sa aligasyon na ipinamahagi nito ang mga sensitibong mensahe kabilang ang tinaguriang top secret. Ipinasok nito ang not guilty plea kasunod ng kanyang pagsuko sa mga otoridad sa federal court hearing. Itinakda sa Nobyembre 21 ang pagdinig sa nasabing kaso. Palakasang pangmalakasan, Balitang Sports. Nakamit naman ng Magnolia Hotshots ang kanilang dalawang sunod na panalo sa ilalim ng kanilang bagong coach na si LA Tenorio sa nagpapatuloy na PBA Philippine Cup. Tinalo nila ang Titan Ultra sa 127-119 sa larong ginanap sa Smart Araneta. Bumida sa panalo si Ozav Lucero na may 23 points habang may 21 points naman si Ian Sanggalang at tig 16 points naman sina Mark Baroka at Russell Escoto. Bagamat pinasalamatan ni Tenorio ang kanyang mga manlalaro, aminado itong nakulangan siya sa depensa na ipinamalas ng koponan. Balitang Showbiz. At sa ating balitang showbiz, mali lang ang anggulo ng litrato. Iyan ang paglilinaw ng aktres na si Bea Alonso sa isyu ng kanyang pagbubuntis. Hindi nga ba? Sabi. Nasa anggulo lang? Ayan daw po sa picture. Yan, oh. Okay. At ayan daw po ay nakita sa kanyang social media account. Una niyang pinasalamatan ang mga bumati sa kanyang kaarawan. Sinamantala rin ito ang pagkakataon upang linawin ang mga kumakalat na balita na ito ay buntis. Dagdag pa niya, nagkaroon lamang ng maling pwesto o anggulo ang pagkakakuha ng larawan kaya't nagmuka itong buntis. Kumalat ang balitang buntis ito sa mga larawang kuha noong ika-38 kaarawan niya kasama ang nobyong si Vincent Co, kung saan napuna ng ilang fans sa tila tinakpan ng aktres ang kanyang tiyan ng bouquet ng mga bulaklak.
Pero ba makikita mo naman pag buntis, malaki ilong. Ay, medyo Sa malas ilong. mga ganyan. Mga Oo, ganun sa po, no? ilong. So, ingat-ingat pala sa angulo, ma'am. Tama. Aha. Sige. Balitang viral. Yung nasobrahan ka sa kakapanood ng horror movies, naku kami yan eh. Family namin ganyan. Ito kasing si Kuya, napagtripan ng kanyang misis na gulatin. Naku, wag mong gagawin sa akin yan. Ay. Tampok sa ating balitang viral ngayon, itong si Kuya na malakas ang trip at nag-isip na lukohin ang kanyang misis. Pero ayun, nasobrahan ang gulat ng kanyang misis. Mukhang hindi lang sigaw ang nakuha ni Kuya, kundi sermon din. Ayan, panoorin Kaya- natin, no? Ano kaya? Tingnan ko nga. Feeling ko may nervous factor to eh. Di mahirap kasi Oo. talaga yun. Eh, paano kung may hawak pa yung misis? Ay, oo, mabitawan. Ay, Oo. mabitawan o kaya maipukpok sa'yo, di ba? Disgrasya pa. Oh, kaya huwag yung gagawin yan. Nasa reflexes. Nasaan na ba siya? Ayan, yan, yan. Ah, may hawak na cellphone. Oh, di ba? Grabe Nabitawan ng cellphone. Oh, imbis na alam mo, lagi mong paligayahin ang Yan, misis mo. no? Ipapanervyos yun. Mahirap yun. Oo, Oo, nakakaano yun, nasakit sa puso yun. Ayan, Mahirap oo. yun. Huwag gawin. Ikaw ba oo. ganon? Ay, hindi po. Ha? Oo. Ako po, Mabait ka ba? ako kasi matatakotin eh. Kahit po sa pusa, takot ako eh. Talaga? Eh, dami namin pusa. Bibigyan kita. Takot Para matakot ka naman. Pero nagkakapi ka. Nagkakapi Hindi ka rin po naman. kasi mabilis po magpalpitate ang aking puso. Ayan, oo. Kaya tamang gatas lang po. Oh, very good. Sige, sige. Ayan, at yan po ang kabuuan ng Abante sa Umaga Weekend ngayong Sabado, October 18, 2025. Balikan muna natin ang ulo ng ating mga umaabanteng balita. Headlines. Bagyong Ramil, isa ng tropical storm ayon yan sa Pag-asa. Senador Bongo, pinalalapag ng resibo na hindi dawit ang kaanak sa flood scam. DOJ tinangging bet-going state witness si Congressman Martin Romualdez. Bank secrecy law, pinaluluwagan ng mga negosyante. 243 billion pesos unprogrammed funds sa 2026 budget haharangin ni Erice sa Korte Suprema. ICC, pinasusuri na sa mga medical expert kung fit for trial si Digong. Atong Ang humirit na ibalik sa CIDG ng missing Sabongero case. Lakas CMD, tinawag na sinungaling si Congressman Kiko Barzaga. Mall hours sa Metro Manila inurong para bawas traffic. 14 na motorsiklo inararo ng UV Express sa Quezon City, isang todas 4 ang sugatan. Samantala, bago tayo tuluyang magpaalam mga kaabante, Bago tayo tuluyang magpaalam, gusto ko lang muna pong imbitahan ng lahat mamaya po Yan. alas 9 hanggang alas 10 ng umaga ang Kong Radio with Mavic. Makakasama natin si Congressman Leviste Wow, oo. at si Congresswoman Kabataan Party List Reneco. ayan, kabang-abang yung mga pag-uusapan nyo dito. Oo, kasi Mavic, diba no? naging controversial yung kay Congressman Leviste. Oh, anyway. Tutukan yan mamaya. Yes, at yung kasunod natin, si On Point. Si Tama Sir ba? Dexter. Point of yan. order. Oo, correct. Tama ba? Point of order? Wala muna, wala. Okay. Sabi niyo eh. Ayan, siyempre, sa mga kaabante natin, 68 days na lang. Pasko na. Ayan, oo, ayan. No? Talagang mga kaabante dapat handa isimulan mo na daw yung regalo mo, Oo, yung mga Sa panoche amin, buena, pwede. At dahil natiyak na biglang magmamahal ang preso ng mga noche buena na yan, simula sa susunod na buwan, lahat na lang po nagmamahal. Kayo po ba, mga kaabante, mahal ka pa ba niya? Ay, parang iba na pala yun, no? Yung mga Tanong? ganung tanong. Bakit may mga ganyan tanong sa script nyo? Oo, yung mga viewers para, di ba, para ma-check. Oo. Talaga kayo gusto nyo pag-usapan yan Sa ngalan po ng buong puwersa ng DWAR Abante Radio, ang inyo pong kaabante, Mavic Trinidad. At ako po ang inyong kaabante, Gigo Postolero, para sa Abante sa Umaga Weekend.
Bago pa man pumutok ang araw hanggang pananghalian, abante na ang mga programang dapat ninyong subaybayan Lunes hanggang Biyernes. Sabay sa mainit na kape ang hanggang alas 5:30 ng umaga. Hindi pa aawat at walang inaatrasan sa anumang usapin. Kasama mo si Benji Alejandro. Walang atrasan sa alas 5:30 hanggang alas 7. Tuloy-tuloy at walang patid sa pagbabalita ang ihahatid ni Raya Kapulong at Francis Folbe sa Abante sa umaga. Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Kasama mo sa pagharap sa mga isyu at suliranin dahil sa anumang laban. Kasangga mo ang langit. Kasama sina Paring Ray at JR Langit alas 9 hanggang alas 10:30 ng umaga. Hindi ka malilipasan ng mga isyu at panayam hatid ni Eli Saludar mula sa kanyang inbox. Alas 10:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Sabay sa umuusok na pananghalian, mga maiinit na balita ang ihahain ni na Eli Saludar at Raya Kapulong sa Abante sa tanghali. Alas 12 hanggang alauna ng hapon. Mga programang hindi ka aayaw, hindi ka susuko at hindi ka uurong. Dahil ang Abante, hindi lamang dyaryo, hindi lamang radyo, TV pa, kaya tutok na sa Abante dahil kahit saan, kahit kailan, Abante ang kasama mo. Good news mga kaabante, dahil ang inyong #1 tabloid, di lang radyo, TV pa. Mapapanood ang Abante sa Sky Cable Channel 85, Converge, TCL Smart TV, Blast TV, Samsung TV Plus at